Bali, ako yung panganay na ako yung mamagaw. Bata pa lang ako, alam ng lahat naman yan eh, na ampun ako. Pumasok ko sa pamilyang to. Si mama ko yung tumanggap sa akin. Lumaki ako. Siya yung kasama ko rin. Pag gabi matutulog. Minsan yun, magtataka ko eh. Bakit siya yung katabi ko? Hinahanap ko yung... Tapos hahanapin ko ang mami. So, growing up, buong buhay ko, nandyan siya. Kahit nasa Singapore, yung presensya niya, nandyan pa rin siya. Tumatanda ako, mataba na talaga ako. Isa doon sa hindi ko makakalimutan sa kanya. May Zumba dati sa Karangalan. Dati, lagi-lagi niya kada may Zumba. Isasama ko niyan. Pag hindi ako sumama, magagalit. Sabi niya, ayan, pag tumanda ka, taba-taba mo. Ayan, ito, totoo nga. Hindi pa rin ako pumayat. Pero, ayun, hanggang sa nag-college ako, nandun siya sa Singapore. Isa siya doon sa inspirasyon ko, bakit ko gusto siya na makapasa, maging engineer. Siya yung inspirasyon ko kasi gusto ko, pag nakapasa ako, magkatrabaho, makauwi na din siya ng Pilipinas at magsama-sama kami dito. Tapos sabi ko, makapasa lang ako ng board, at dito ko na sa Pilipinas, dito ko magpapahinga, paggagawa ko yung bahay, ganyan. Then hanggang sa, nandito na siya sa Pilipinas, tapos nagkaanak ako. Single mother po ako eh. Yung anak ko po may autism. Yung mga anak ako, siya yung kasama ko sa kwarto. Actually na kahit buntis ako eh, siya eh. Hanggang sa anak ko, na apo niya na sa tuhod, inaalagaan niya pa rin. Ganun po siya kasing nanay. Ganun po siya magmahal ng mga apo niya. Yung anak ko po, mahal na mahal niya po yan. Yun nga po lagi niya sinasabi sa akin eh, yung lagi niyang habilin, pag ko papabayaan si Rap-Rap. Kasi yung anak ko po eh, special nga. Hindi basta-basta pwede pabayaan. Well, at the first, nung mga first years na nandyan siya, na nag-anak na ako, aminado naman po ako, pasaway ako. Hindi, pa po kasi, dalaga. At saka, di pa ako ready maging nanay. Hanggang sa ito po, mga nakaraan, medyo umaayos naman ako na nagiging close ako lalo din sa pamilya ko. Tingin ko po, isa rin yun sa, tingin ni Mama Glo na medyo mo okay naman na. Kaya promise ko sa kanya, kahit hanggang sa nung mga huling hininga niya, kasi nung namatay po siya eh, andun po kami ni Mami. Kita-kita ko po paano siya mabawian ng buhay eh. Hindi ko po makalimutan yung itsura niya nun, hanggang sa yung huling habol niya ng hininga niya. Ang sabi ko nga po nun eh, yung mga last breath niya, pinamis ko yun eh, na promise ko naman Mama Glo, tutuparin ko po yun. Ang promise ko eh, huwag siya mag-alala, hindi ko po pababayaan si Rap-Rap, ang mga, ang mami, sila Tita Cathy, Tito Paul, hindi ko yun din sila. Prayer niya eh. Last na lang po, nung nakita ko po nung naghahalangkat kami ng gamit, may note po yan, dun sa kanyang notebook. Mahilig po kasi magsulat yan eh. Daming mga agubot. Tapos, ang prayer niya, sorry Lord, panalulin niyo po ako sa loto. First prize. Para mapagawa niya po yung bahay. At makatulong po sa kapwa. Kasi ever since po talaga, yung heart niya is para makatulong po sa mga kapwa niya. So yun hindi mo na kailangan tumaya ng loto. Pagtutulungan natin yung in God's will po. Kids, salamat.